Gaano ka kahusay sa larangang iyong napiling pasukan? Sa palakasan, sa pag-arte, pagdiskubre ng mga bagong talento na magiging haligi ng industriya sa hinaharap, o sa pagpaparami ng lahi? Joke lang po. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghatid ng karangalan sa bansa sa napaka-impresibong pagganap. Nalagay sa talaan ng mga pinakamahuhusay sa mundo na magpasa hanggang ngayon ay napaka-imposibleng matapatan. Ngunit nagmistulang kinalimutan lang kasabay ng paglipas ng panahon dahil mas nakilala siya sa ikalawang profesyong kanyang pinasukan. Ang kwento ni Luis Salvador Sr. o yung tinaguriang original na Master Showman, Merong Tulugan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Salvador sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Lu Salvador. Siya ay isinilang sa mag-asawang Spanish na tatay niya at German mestiza naman sa kanyang nanay noong ika-7 ng Hulyo taong 1905. Sila ay tubong Tacloban sa Leyte. Bago pa man sa showbiz, si Lu Salvador ay nauna nang nagbigay ng karangalan dito sa bansa sa larangan ng palakasan. Sa edad na 17 anyos, nang una siyang makitaan ng galing sa basketball, hanggang sa naging player siya ng national team ng ating bansa. Sikat na sikat noong mga panahon na yun ang Far Eastern Games na isa sa pinakaunang international competition sa kasaysayan, at ito ay nilalahukan ng tatatlong bansa lamang na Republic of China, Empire of Japan at Pilipinas. Isa lang ang basketball sa 8 sports na pinaglalabanan nila. 10 seasons lang ang itinagal ng palarong ito na ginaganap kada 2 taon dahil na rin sa pagputok ng digmaan. Sa 10 tournament na yon sa larangan ng basketball, 9 na beses nasungkit ng Pilipinas ang gintong medalya at isa ang silver. Ibig sabihin, noon pa lang dominante na talaga ng mga Pilipino ang larong basketball. Kaya't hindi na rin nakakapagtaka na halos ito lang ang sports na kinikilala ng karamihan sa atin. Taong 1921, tinalo ng China ang Pilipinas sa gold medal match, at ito ang kaisa-isang talo natin noon. Ngunit pagsapit ng 1923 ng sumunod na season, napakatamis na paghihiganti ang ipinilasap ng Pilipinas laban sa China. Ang national team natin ay pinangunahan ni Lu Salvador na noon ay 18 anyos pa lamang. Siya ay nakapagtala ng nakakamanghang 116 points sa isang laro lamang. Record holder pa ito magpasa hanggang ngayon para sa pinakamaraming puntos na nagawa ng player sa isang international competitions. Ayon pa kay Lu, ginagawa niyang praktisan ang medicine ball para masanay ng husto ang kanyang katawan, at araw-araw siyang matyagang nag-iensayo sa YMCA compound sa Maynila, at karamihan nga sa puntos na nagawa niya noon ay nagmula sa mid-range jumper dahil wala pa namang 3-point area noong mga panahon na yun. Taong 1924, naglaro naman siya sa Jose Rizal College Heavy Bombers sa NCAA at pinangunahan din niya ito patungo sa kampyonato. Muli siyang naging bahagi ng Philippine team kung saan muli nilang naidepensa ang titulo laban sa China. Ngunit sa kasamaang palad nga, ang mga magkakaibigang bansa na ito ay sila-sila na ring naging magkakalaban noong sumiklab ang digmaan. Ang mga records ng mga laro ni Lu Salvador ay kasamang nawasak o di kaya ay nawala noong kasagsagan ng labanan sa Maynila. Pagkatapos ng Far Eastern Games noong 1925, nagsimula na siyang lumabas sa vaudeville na noong mga panahong yun naman ay siyang usong-uso dito sa bansa pagdating naman sa entertainment. Lumabas siya sa mga entablado gamit ang mga pangalang Chipipoy at Banludor. Pagkatapos ng digmaan, lalo pang kuminang ang pangalan ni Lu Salvador sa vaudeville. Ito ay matapos ng sunod-sunod nilang pagtatanghal para libangin ang napakaraming mga sundalo na nandito pa sa bansa. Ang kasikatan niya ring ito
ang naging daan para mag-level up siya sa entablado. Naging producer na rin siya at direktor at artista sa mga pelikula. Si Luz Salvador din ang tinaguriang orihinal na master showman bago pa man dumating si Kuya Germs. Ito ay dahil sa dami ng mga bagong talento na kanyang nadiskubre na karamihan ay naging mga haligi pa at alamat ng pinilakan tabing dito sa bansa. Ilan sa malalaking pangalan na nadiskubre niya ay sina Chiquito, Bentot, Katchupoy, Kanuplin, Pepe Pimentel, Diomedes Maturan, Eddie Peregrina, at napakarami pang iba na sinasabi ng karamihan na kung walang Luz Salvador Sr. ay wala ang mga komedyanteng ito at lalong walang nagpatawa sa ating mga kabataan magpasa hanggang ngayon. Pagpasok ng dekada 50, lumabas na rin si Luz Salvador sa mga pelikula gaya ng Genghis Khan bilang aktor noong taong 1950, Barkada at Bad Boy bilang direktor noong taong 1957 at 58, Tiririt ng Ibon, The Masupil Brothers, at napakarami pang iba noong buong dekada 60. Siya na rin ang nagpasikat sa kanyang mga anak na sina Leroy at Luz Salvador Jr. dahil siya mismo ang nagdedirect sa pelikula ng mga ito. Bilang pagkilala sa kanyang legasiya, nagkaroon ng Luz Salvador Sr. Awards na ibinibigay naman sa mga natatanging artista na nagpapamalas ng angking galing sa pag-arte. Pero hindi lang sa hardcore maaasahan ang galing nitong si Luz Salvador Sr. Dahil maging sa basketball sa loob ng kwarto, kaya niyang umiskor ng higit 100 puntos. Nang siya ay pumanaw sa edad na 67 taong gulang noong unang araw ng Marso taong 1973, nagmistulang isang malaking reunion ang kanyang pamilya at ayon na rin mismo kay Philip Salvador na isa sa kanyang mga anak, binilang nila silang lahat na magkakapatid at umabot silang lahat sa nakakalulang 102 piraso. Ito naman ay nagmula sa 48 mga nanay nila. Kaya't anong sinabi ng agimat ni Ramon Revilla na meron lamang 82 na anak, tambak ng 20 kung sa basketball ang pag-uusapan. At ilan pa sa mga nakilalang anak ni Luz Salvador Sr. ay sina Luz Salvador Jr., Leroy Salvador, Philip Salvador, Mina Aragon, Ros Ribal, Emil Salvador, at si Jambo Salvador. Samantalang naging apo naman niya sina Jubel, Ethan, Annalyn, Ashton, at Maha Salvador. At ang angkan ng mga Salvador ay patuloy na namamayagpag sa industriya ng pinilakan tabing magpasa hanggang ngayon. Gaano ka nga ba kagaling sa talentong iyong tinataglay? Ace player ka rin ba na kayang magdomina sa lahat ng klase ng labanan? Ikaw kaibigan, naubos na ba ang iyong ari-arian kakaporma sa iyong nililigawan? Naka-score ka na ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!